na ginahasa at ninakawan daw siya ni PO3 Bautista. Kwento pa ni Vanessa, bagamat pinakawalan ng isang babae, pinigil sa isang kwarto ang isa pa, habang siya naman inilipat sa isang opisina ng MPD Integrity Task Force. Sabi ni Vanessa, sa opisinang iyon naganap ang umunoy pangahalay sa kanya. Kwento rin ni Vanessa, nang makalabas siya sa opisina, nakausap niya ang babaeng dinala sa kabilang kwarto. Puti po siya na payat na medyo bata pa po. Ayun po ang sabi niya. Na ano? Na ginamit siya sa patapos na po sila. Ilan daw yung gumamit sa kanya? Bali yun lang po, yung nakadamit na face. Kasama ang isang asset, tinungo ng GMA News ang lugar na pinaglalagian ng naturang babae. Nakailang ikot din kami bago natunto ng GMA News ang babaeng itinago natin sa pangalang Jenny. Yun yung maputi na yun payat. Yun naka-blue. Yun. Lumapit kami kay Jenny at kinausap siya ng ilang minuto. Kinumpirma niyang binitbit siya sa presinto. Nakausap din daw niya si Vanessa, pero hindi raw totoong sinabi niya kung ginahasa ba siya o hindi. Tumanggi magsalita sa harap ng kamera si Jenny at naging masaklap man daw ang mga pangyayaring yun. Wala raw siyang balak maghain ng reklamo. Ayaw raw niyang sumama sa gulo. Sa kabila nito, di nawawala ng pag-asa si Vanessa at ang kanyang asawa. Kung ano man ginawa sa inyo ni PO3 Antonio Bautista, ilantad nyo na rin. Sabihin nyo na rin yung totoo. Habang walang magsasalita at walang magsasabi ng katotohanan, patuloy pa rin yung kasamaan. Kanina, inihain na ang kasong malicious mischief laban kay PO3 Bautista matapos daw niyang sirain ang bintana ng isang nakasaradong opisina sa MPD na kanya umanong ginamit para mapagsamantalahan si Vanessa. Bukod pa ito sa reklamong rape ni Vanessa laban kay Bautista. Nakahain na rin ang rekomendasyon ng MPD para sa 90-day preventive suspension kay Bautista habang umuusad ang reklamo laban sa kanya. Ayon sa mga opisyal ng Manila Police District, sa February 2 preliminary investigation na lang din nila aantayin ang magiging sagot ni PO3 Antonio Bautista kaugnay sa lahat ng mga kasong isinampa laban sa kanya. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Patay ang dalawang lalaki nang magkasalpukan ang minamaneho nilang tricycle at jeep sa Batasan Road, Quezon City. Ayon sa mga saksi, matulin ang takbo ng jeep dahil may tinatakasan daw itong truck na una nitong nabangga. Si Trisha Safra, naka-alerto, 24. Hindi halos matingnan ni Rosario Palik ang itsura ng kinakasama matapos ang nakapangingilabot nitong pagkasawi sa aksidente sa Batasan Road pasado hating gabi. Namamasada ng tricycle si Marby Kagampanan nang mabangga ng isang pampasaherong jeep. Agad namatay ang driver. Malubhang nasugatan ng dalawa niyang pasahero na agad dinala sa ospital. Ang nakabanggang jeep tumagilid. Mabuti na lang at wala itong sakay na mga pasahero. Lang. Nataganan ng jeep ang driver nitong si Michael Gansay na agad din namatay. Kwento ng mga saksi, mabilis ang takbo ng jeep dahil may tinatakasan daw itong truck na nabangga nito sa Litex area. Bumangga rin ito sa Center Island. Bangga dyan, ayun ang rampa na yan. Pagdating dito, nakabawi, pero wala na sa control kaya kumabig na lang dito sa tabi. Yung tricycle, yung si kasama namin ang natumbok. Hinahanap ng pulisya ang tumakas daw na pahinante ng jeep. Habang iniimbestigahan ng pulisya kung sino ang may pananagutan sa insidente, patuloy nilang paalala ang iba yung pag-iingat at pagtitiyak na nasa kondisyon palagi ang minamanehong sasakyan. Trisha Zafra, naka-alerto, 24. Sa ibang balita, pinangangambahang tataas muli ang presyo ng mga produktong petrolyo. Nakatutok si Maki Pulido live mula sa Makati. Maki? Alam mo Mel, sa loob ng 2 buwan o simula noong November 15, 2010 ay 5 pesos and 50 centavos na ang itinaas ng presyo kada litro ng regular gasoline. Pero naman sa diesel naman Mel ay ang itinaas ay 4 pesos and 25 centavos. Pero sabi nga ng Department of Energy ay huwag na raw tayo magulat kung tumaas pa itong muli. Taas ng presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo ayon sa Department of Energy o DOE. Iniintay na lang daw ng DOE ang advisory mula sa oil companies. Matatandaan itong nakaraang Martes, nagpatupad ng 50 centavo price hike ang oil companies nang walang anunsyo. Ayon kay DOE Undersecretary Jay Layug, epekto ito ng pataas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Nag-shutdown pa yung Alaska Pipeline. No? Dahil sa dahilang yan, nagkaroon ng problema sa supply, lalo na sa North America. So, again, tumataas na naman ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado.
Dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at sa daing ng transport group, malamang may kasunod na pasanin si Juan de la Cruz. Ayon nga sa LTFRB, ang 7 pisong basic fare sa jeep posibleng tumaas ng 50 sentimos hanggang piso. Pero hindi pa rin kontento si Rico Verata na mahigit 2 dekada ng jeepney driver kahit posibleng tumaas ang singil sa pasahe. Kung magtataas ang pamasahe, tulad ko na may anak akong pinapag-aral, talagang makaapektado rin yung yung kikita mo. Siyempre hahabulin mo rin yung yung pang ng bata. Kaya kung sa akin nga lang talaga, wag na magtaas ng itong mga gasolinahan. Mel, nakagawian na kada Lunes ay nag-aabiso ang mga oil companies kung magtataas sila ng presyo ng langis. Wala pa namang natatanggap ngayong araw ang Department of Energy na abiso mula nga sa mga kumpanya ng langis. Pero sabi nga nila, may buong linggo ang mga oil companies para gawin ito. Mel? Maraming salamat sa iyo, Maki Pulido. Muling nagkaroon ng landslide sa St. Bernard sa Southern Leyte. Kasunod ng magdamagang pag-ulan, ang mga magsasaka naman, umiinit ang ulo dahil nasisira ng baha ang kanilang mga pananim. Live mula sa St. Bernard sa Southern Leyte, nakatutok si Jamie Santos. Jamie. Mel, maghapong umulan dito sa St. Bernard, Southern Leyte, kaya naman nakaalerto ang mga residente rito oras na kailanganin nilang lumikas sa kanilang mga lugar. Dahil sa magdamag na ulan, bumigay ang lupa sa barangay Hindagan. Buti na lang at walang dumaraan ng motorista na magka-landslide dahil delikado kung meron. Pagliwanag kanina, agad nilinis ng mga taga-DPWH ang kalsada at kanal na natabunan ng lupa. Karoon ng malakas ng ulan, bigla siyang landslide. Umiinit naman ang ulo ng mga magsasaka sa barangay Tambis 1. Malaking perwisyo na raw kasi ang pag-uulan sa kanila. Umaapaw na ang mga tubig sa palayan at nasisira raw tuloy ang kanilang mga pananim. Hindi kami makaani, walang maraming tubig. Dahil muli na namang nag-uulan dito, pinaalerto na ng lokal na pamahalaan ng mga barangay official para tumulong sa pagmomonitor ng lagay ng panahon at sitwasyon ng kanilang mga nasasakupan. Round the clock ang ating monitoring ng rainfall data. And hopefully, pag ganito na panahon naman ay hindi naman masyadong delikado. Agad namang nag-ikot sa kanilang mga barangay ang ilang barangay officials para abisuhan ng mga residente. Ulikan kaya ang ulan, madalik na usap. Manang nagpahimang no. Bagamat may ilang residenteng lumikas na, ang ilan mas pinili pa rin manatili sa kanilang bahay para bantayan ang mga alagang hayop. Nagbabantayo kami. Baka may baka landslide. Ini kagabi basta magsig uwan, bakwit mi kay ini kabuntag, muuli mo pamingin hiya. Kanarang magabi kay mahadlok yung magabi pero adlaw, karang adlaw. Mel, sabi ng Pag-asa, ang pag-ulan dito ay epekto pa rin ng buntot ng cold front. Mel? Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos. Inulan man, dinagsa pa rin ang Sinulog Festival sa Cebu para sa pista ng Santo Niño. Isa sa mga nakisaya si Pangulong Aquino. Nakatutok si Jiggy Manicad. Nang ilabas ang imahe ng Pong Santo Niño sa Basilica Minore del Santo Niño, mabilis itong napalibutan ng dagat ng tao. Sa pagtaya ng PNP, hindi bababa sa 2 milyon na nakibahagi sa prosesyon itong Sabado. Pero sa kabila ng siksikan at malakas na ulan, ang magandang balita, ni isa walang nasaktan sa mga debotong nakibahagi. Makalipas ang may 3 oras na prosesyon at sa gitna ng bagyang pagbaha sa mga kalsada, maayos na naibalik sa Pilgrim Center ang mahal na Santo Niño. Isang misa ang kaagad na idinaos. At pagkatapos, ang kauna-unahang Sinulog Dance. Nahudyat ng pagsisimula ng Sinulog Festival. Nagkaroon din ng fireworks display. Umaga ng Linggo, sa isang misa nagsimula ang araw ng mga deboto. Alas 4 ng umaga at sa gitna ng malakas na ulan, hindi natinag ang mga tao. Nang magliwanag, ito ang tumambad sa amin.
Ang mga kalahok sa Grand Sinulog Parade na hindi bababa sa 2 kilometro